Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po natin i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at church mates. Inaanyayahan din po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Yeah, your glory rises like the sun, radiating light to everyone. Now death is over
wherever I may go. Oh, I will trust in you, I will keep praising you through the night. I put my hope in you, you are the one. Come on, Philippines, let's go! You are the way, Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I pray, Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing.
Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo. Ang naghihimagsik ang nagsisiphayo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo. Sana sa abong mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Yahweh, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan, sa buong maghapoy pinagtitiwalaan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, maraming salamat po sa bagong buhay na may kalakip na pag-asa na aming taglay. Hinihiling ko po na patnubayan kami ng iyong banal na spiritu sa aming pagsamba sa araw na ito. Maging pagpapala sa amin at pakipakinabang sa amin ang lahat ng aming maririnig. Ito man ay mga awitin at ang mensahe ng buhay para sa amin. Alisin mo po ang anumang balakid sa aming puso at isip at palitan ito ng kapayapaan upang ikaw, Panginoon, ay aming masamba sa katotohanan at espiritu. Itinataas ko po ang araw na ito ng pagsamba sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aking panalangin. Amen. Tayo manalangin, aming Panginoon, maraming salamat po sa kagandahan ng buhay at sa isang dakilang pagkakatiwala na iyong pinagkaloob sa amin. Muli mo po kaming samahan, pangunahan at katagpuin sa sadakong ito saan man kami naroon sa diwa ng pagsamba at pagbibigay sa iyo ng karangalan. Sinasamba ka namin, O Diyos, at dinadakila. Tanggapin mo ang aming pagdulog sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. We
po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Lumang Tipan sa aklat ng Henesis, Kabanatang 9, mga talatang 8 hanggang 17. At ito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na ang inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig." Sinabi pa ng Diyos, "Ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari. At iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa." Sinabi ng Diyos kay Noe, "Ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa." Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Kayo po ay muli naming inaanyayahan sa isang gawain ng pagsamba mula sa Tangos United Methodist Church sa siyudad po ng Navotas. Tayo po saglit na manalangin. Aming Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, pagkilala na kami ay hindi karapat-dapat lumapit man lamang sa iyo. Ngunit lang dahil sa iyong kahabagan, kami po ay binigyan mo ng karapatan at pagkakataon, pribilehyo, upang kami makalapit sa diwa ng pagsamba at pagpupuri sa iyong pangalan. Muling mga kami samahan, O Diyos, at pangunahan, buksan ang aming mga puso at diwa sa tanging pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Ang ating pong mensahe sa araw na ito ay muli po nating hinango sa ating Common Lectionary Reading for the Week. At ito po ay mula sa aklat ng Henesis, Kabanatang 9, talatang 8 hanggang 17. Dito po ay ating pamamagatan ang ating mensahe ngayong araw na ito na God's reassuring promise. Ang maaasahang pangako ng Diyos. Tayo po ay may mga kani-kaniyang mga karanasan na pinagdaanan sa ating mga buhay, mga karanasan na katutuwa, at mayroon din naman karanasan na lubhang nakakatakot. Ayan. Na kung saan ito ay matagal nating tinaglay sa ating mga buhay. Ano po? Hindi po natin kanalman matitiyak na ang mga karanasang ito ay hindi na mauulit pa. No? Nung ako po ay bago pa lamang nagdadrive, ay may nakalimutan ako. No? Yung pag nagdadrive ka pala, ay huwag kang titingin-tingin kung saan. Diretso lang ang tingin. Ano? Ng panahon na yon, kasama ko yung aking mag-iina at may nahulog doon sa baba. Oo, ang ginawa ko po, tumatakbo yung sakyan, bigla akong kinuha yung nalaglag. Nakalimutan ko na, hindi dapat yun. Nung pag ako'y umangat na at tinignan ko, ayan, may kabangga na ako, head on, banggaan kami, ngunit wala namang nadisgrasya. Ngunit yung pong karanasan na yon ay masyadong traumatic sa akin, At sa loob po ng isang buwan, halos ayokong mag-drive, nanginginig ako. Nanginginig ako kapag ako'y nakahawak na sa manibela. 1 month yun, sa ating po mga buhay, mga kapatid, kung tayo man ay dumaan sa mga hindi magaganda o nakakatakot na karanasan o aksidente,
Maaaring ito yung mangyaring muli, ano? Kung hindi po tayo mag-iingat. Tunay po na ang buhay po natin sa ibabaw ng sanlibutan ito ay walang katiyakan pagdating sa ganitong mga kaganapan. Ngunit meron pong isang napakahalaga na traumatic event sa darating na panahon na kung saan doon po'y matitiyak natin ang magiging kalalabasan. Ano? At ito po yung tinatawag na event of God's judgment, na kung saan lahat tayo ay haharap sa Diyos at walang anumang matatago. Kung kaya't atin pong kinakailangang harapin ng may katapatan ang mga tanong na ito. Ang Diyos ba ay maglalapat sa akin ng paghatol dahil sa aking nagawang kasalanan? Ako ba ay nararapat matakot sa paghatol ng Diyos? Ito po'y dalawang tanong, very crucial po ito na tanong na kinakailangan po natin sagutin ng maingat, patay po sa salita at sinasaad ng salita ng Diyos. Marami po sa atin ang hindi po marahil natatakot sa gagawing paghatol ng Diyos. Ngunit ito po ay nagdudulot ng pagkagambala sa ating mga alaala. Ngunit sa mga iba naman, ang takot po sa gagawin na Diyos na paghatol sa ibabaw ng sanlibutan, sa buong sangkatauhan, sa buong sanlilikha, ay nagbibigay po sa atin hindi ng takot, kundi ng katiyakan na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kung kaya tayo hindi haharap sa paghatol kung tayo ay na kay Kristo. At yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung kaya ang ating talata sa araw na ito ay magbibigay po sa atin ng iba yung assurance, katiyakan na tayo po ay mabubuhay ayon sa naging karanasan din ni Noe nang ipangako sa kanya ng Panginoon ang mga salitang nakapaloob doon sa Genesis chapter 9 verses 8 to 17. Ang sabi po doon sa talatang 8, sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Ayan po. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, ang mga ibon, pati sa maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kaya may hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Ayan po. Yan po yung ipinangako. That is the reassuring promise of God para kay Noe. Wala nang paghatol ng kamatayan sa pamagitan ng baha. Yan po ipinangako ng Diyos kay Noe matapos ang baha na yon po, na naganap na kung saan ang lahat ng buhay ay namatay. Ayan. Marahil po, katulad ni Noe at ng kanyang pamilya, mauunawaan po natin ang kanilang naging damdamin o kanilang nakita, kanilang naranasan na kung saan lahat ng nasa paligid nila sa sangkalupaan ay namatay maliban sa kanilang pamilya at maliban sa mga hayop na ipinag-utos ng Diyos na isasakay doon sa barko na yon na pinagawa sa kanya ng Diyos. Na kung saan siya ay pinagtawanan, siya ay inuyam ng mga tao at sinabing si Noe, mukhang lumuluwag na yata ang tornilyo ng utak. Gumagawa ng barko sa Amer. Pero ba naman gumagawa ng barko sa ibabaw ng bundok? Dapat sa tabing dagat niyang ginagawa. Okay? Pero hindi nila maintindihan si Noe. Ngunit ang dumating na ang baha at sila'y unti-unti na mga namatay. Doon lang nila nalamang totoo nga pala ang sinasabi ni Noe. Para sa kanila ito'y nonsense. Pero dahil nga sila ay nadilimlan sa kanilang makapag-iisip, ay hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Noe at mga babala na kanyang isinaad sa kanila. Well, marahil po lahat ng tao ay hindi po maiiba ang naging damdamin ng buong pamilya ni Noe.
Biruin mo, lahat ng iyong nakasama noon, pagbalik mo, wala na silang lahat. Ayan. Siguro sabi ni may bahay ni Noe, Dad, pupunta mo na ako doon kaya sa best friend ko. Tapos sa gitna, wala na pala sila. Namatay na pala sila sa baha. Wala na sila. Wala na ka nang pwedeng kausapin. Wala ka nang pwedeng maging kaibigan. Imagine the terror they would have felt, when they heard thunders. At gayon din po yung nakita nila yung bagyo na napakalakas, bawat pagbagsak ng ulan, ang kanilang kanilang mga bituka marahil parang bumabaliktad dahil yung alon at kung ano-ano, andyan na lahat, dumadagundong, at ang tanong na, okay, paano kaya kung hindi na huminto ang ulan? Ano kaya? Masasama kaya tayo dito sa mangyayaring ito? Oo. Ano kaya? Kailangan pa ba tayong magtayo ng bahay? Pagkatapos nito at mamaya ay mawawala rin? Lulubog din lahat? Masisira? Well, these questions must have been plaguing their minds. Si Noe at kanyang pamilya ay kailangan nila ng katiyakan. Sila ba ay hahatulan ng Diyos o hindi? Sila ba ililigtas ng Diyos o hindi? And God made that reassuring promise to him and to his family. Ang mga tao pong mga punong-puno ng alalahanin ay isa lang po ang kailangan nila yung assurance. Yan. Doon sa pandemic po na naganap ngayon, o yung iba po ay nawala ng trabaho dahil wala ng pampasildo bagsak na yung kumpanya. Meron ba siyang assurance na siya magkakatrabaho ulit? Yun ang kailangan ng taong walang trabaho. Assurance na siya magkakaroon muli ng trabaho. And they need to hear that over and over sa kanilang lakbayin sa buhay. Ngunit ang Diyos po ay ilang ulit na sinabi kay Noe, actually 7 times niyang inulit, na ako'y nakikipagtipan sa inyo. Just imagine, doon sa verses 8 to 17, 7 times niya sinabi yon, inulit niya. Bakit kailangan 7 ulit sabihin ng Panginoon? Kasi ang tao po ay likas na malilimutin kahit siya'y bata pa. Ayan. Madali tayong makalimot kapag tayo dumadaan sa iba't ibang mga mahihirap at punong-puno ng pagsubok ng mga karanasan sa ating lakbayin sa daigdig na ito. Ngunit, ang pangako ng Diyos kay Noe ay hindi isang spiritual na pangako. Ito po ay isang pangakong pisikal na kung saan nagkaroon ng malawakang pagkasalanta ng sanlibutan sa pamagitan ng isang kakaibang uri ng baha na noon lamang nangyari at hindi na muling mangyayari pa. At ito po ipinakikita po sa atin na dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako, ang bawat isa mula kay Noe hanggang sa ating panahon ay maaring magkaroon ng katiyakan ng pagliligtas mula sa nalalapit at napipintong paghatol ng Diyos. Ayan. Sabi po doon sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala daw pong paghatol ang nakay Kristo. We don't have to live in anxiety about our past sins. Yun po'y nakaraan na. We can know with certainty that our deliverance from God's judgment is based on God's faithfulness to the promise written in His Word. Ayan po. Doon po sa chapter 9 ng Genesis na ating talata ngayon, ipinangako po ng Diyos kay Noe na hindi na ito muling mangyayari pa. At isang sign ang kanyang ipinangako sa pamagitan ng isang rainbow. Ayan. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid, ano ba ang mensahe na ating matututunan dito sa ipinangako ng Diyos na may kaakibat na sign? Isang rainbow. Okay. Alam po yung mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos po ay
hindi naman po nakalimot sapagkat sa loob po ng mahigit na 4,000 taon na nagdaan, ang Diyos na nakipagtipan sa tao ay hindi kailanman tumalikod sa kanyang ipinangako. Ang Diyos ay gumawa ng isang pangako, pakikipagtipan, na kung saan ito ay hindi lamang isang pangako, kundi ito ay isang kaugnayan. Ayan, mangangako ka ba sa hindi mo kilala? Okay. Ayan. Ang Diyos po ay nangako, nagagawa ng mga bagay na naaayon sa isang ugnayan na merong pananagutan sa iba. Ayan. Ganyan po ang Diyos. Kaya tingnan po natin mga kapatid, ano ba itong pakikipagtipan na ginawa ng Diyos kay Noe? 5 po yun. Okay? Anong klase bang covenant ito? Anong klase yung pakikipagtipan? Yung po sabi, ibig sabihin ng covenant, pakikipagtipan. Ano? Okay. Una, it was a unilateral covenant. Unilateral covenant. Ibig sabihin, ang Diyos po lamang ang may akda. Wala pong two-way covenant ito, mga kapatid. Hindi po two-way ito. One-way lang ito. Unilateral. Ang Diyos po lamang ang nagsagawa nito. Si Noe po, hindi siya nakipag-bargain sa Diyos. Hindi siya nakipag-negotiate. Lord, kapag good boy ako, ganito ang gagawin mo. Hindi, walang ganon. God took the initiative alone. Ayan. Si Noe, hindi siya nakipag-negotiate, hindi siya whatever. Ang lahat ng ito ay nag-originate lamang sa sarili ng Diyos, no? Ayon sa terms ng Diyos. All of God's covenants are that way, mga pinakaibig. Sapagkat siya isang Diyos na makapangyarihan, siya lamang ang nagtatakda ayon sa kanyang sariling kagustuhan na nababatay ayon sa kanyang minamarapat o pinaplano. Wala akong pwede mag-influence sa kanya. Okay? We cannot come to God and try to bargain. Doon po sa Divisoria at sa Binondo, pupunta ba kayo doon? Okay. Ako minsan, paminsan-minsan, doon sa 168, ayan, mga ganyan, no? Mura doon sa Divisoria at Binondo, you can sometimes bargain sa mga nagtitinda roon. Pero yung iba po, sasagutin ka, tapat na. Sa English po, fixed price na po yan. Well, that means no bargaining. Don't waste your time. Pero ang Diyos po, mga kapatid, ganon. Siya po ang nag-fix ng kanyang sariling pamamaraan at kanyang sinasabi na ganito ang mangyayari. Okay? Ganon po. At pangalawa po, ano bang klaseng pakikipagtipan to? Hindi po lamang to unilateral. Hindi po lamang siya ang may akda, no? Kundi pangalawa, it was an eternal covenant. Ito po isang pangwalang hanggan, ano? Doon po sa talatang 12 ay nabanggit po doon, sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Walang hanggan. Okay. Hanggang kwan po yan. Between verses 9 and 11 po yan. Walang hanggan. Eternal covenant. Bakit po ng Diyos ang kanyang ginagawa? Alam po niya ang kanyang plano mula sa pasimula hanggang sa huli. No? Na kung saan makikita po natin, mga pinakaibig, na ang Diyos po ay nangangako na hindi niya sisirain ang mundo sa pamagitan ng baha. Well, hindi naman po ibig sabihin nito na hindi na niya hahatulan ang mga liko, ang mga makasalanan at sisirain ng mundo. Actually po, hindi nga po sisirain sa pamagitan ng tubig. Ano po? Pero mas matindi po yung mangyayari sa future judgment na ilalapat ng Diyos sa sanlibutan. Ano po sabi sa 2 Peter chapter 3? Talatang 4 hanggang 7. Ano po sabi doon? Basahin po natin. Sasabihin nila, nangako siyang darating. Hindi ba? O nasaan na siya?
Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. Okay, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanang ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Okay? Nilikha ang lupa, buhat sa tubig, at sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan din ng tubig, ang malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamagitan din ng salitang iyon, ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin ng apoy sa pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Okay, ano po ang sinasabi, mga kapatid? Hindi na po tubig ang gagamitin. Apoy na po. Kasi eternal nga yung pangako na yun eh. Hindi na sisirain sa pamamagitan ng tubig, pero sisirain sa pamamagitan ng apoy. Hindi siya sumisira sa kanyang pangako. Okay? Pangatlo, hindi po lamang sa isang unilateral covenant, hindi lang siya may akda, hindi po sa eternal covenant, kundi ito po isang universal covenant. Okay. Ito po ay para sa pangkalahatang nilikha. At isinama po doon pati ang mga hayop. Ayan. Ang blessings po ng Panginoon of protection mula sa paghahatol ay sa isang universal flood ay hindi na po mangyayaring muli sapagkat namatay lahat ng living things maliban sa creatures, maliban lamang kay Noe. Well, ang pangako pong ito ay isa pong napakabigat na kapahayagan ng isang isinasaad ng Biblia na ang bahang nangyari ay hindi po sa isang lugar lang naganap. Kasi po sinasabi sa banal na kasulatan, nilipol po namatay lahat ng may buhay sa ibabaw ng mundo. Okay. Kaya po dito mga kapatid, makikita po natin ang isang napakahalagang mensahe. Isang pagkakataon upang ating tingnan mabuti ang kahabagan ng Diyos sa kanyang nilikha at maging sa mga hayop na hindi nakakapagsalita. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, "For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature has been clearly seen." Ipinakita niya na ang lahat, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Okay. Ang creation ay isa pong patunay na may Diyos at sa pamagitan nito, wala nang pwedeng magmaang-maangan. Hindi nila kilala ang Diyos. Okay. Pangapat, it was an unconditional covenant. Wala pong ipinapahayag na whatever. Ito po ay walang itinatangi. Walang kondisyon na inilalapat. Hindi po sinabi ng Diyos na ang kanyang pangako ay kanyang babawiin kapag ang mga tao ay hindi sumunod sa kanya. Katulad ng dati. Okay? Yung pong pakikipagtipan ng Diyos kay Moses ay conditional. Sapagkat yung pakikipagtipan ng Diyos kay Moses ay dumidependa lamang kung sila ay susunod sa Diyos bilang isang bansa. Kung hindi sila susunod, hindi rin susundin ng Panginoon ang kanyang pakikipagtipan sa kanila na na sila'y pagpapalain. Conditional. Pero kay Noe po, walang kondisyon. Sapagkat ang pakikipagtipan ng Diyos ay hindi nababatay sa gagawin ni Noe at ng kanyang pamilya, kundi sa gagawin ng Diyos. It depended solely on God's word to Noah. Okay. Ayan. So dito po makita natin, tumalik po tayo sa ating panahon. Ano po makikita ng Diyos sa ating mundo ngayon? Well, sa ating pong pagtingin sa mga news, whatever, sa Facebook, sa YouTube, whatever. Newspapers, sa TV. Well, ako po ay nagugulumihanan, doon sa napakatinding corruption ng isang napakasamang sanlibutang ating kinabibilangan. Nakikita lahat yan ng Diyos. Ngunit hindi niya binabawi
ang kanyang pangako kay Noe. Sapagkat patuloy po niyang ipinagkakaloob ang pagpapatawad sa lahat ng mga liko. Kaya nga meron po tayong awit na Amazing Grace. Ayan. Napakatindi ng biyaya ng Diyos upang tayo ay maabot. Ngunit, pagdating ng araw ng paghatol, napaparating na nga, malapit na, ang araw pong ito ay araw pa rin ng kaligtasan kanino man. Kapag inoffer ng Diyos ang pagpapatawad sa bawat makasalanan, walang mapapahamak. At panghuli, it was a covenant confirmed by a sign. Meron pong palatandaan. Ano po sinabi doon sa ating talata? Sa Genesis chapter 12, chapter 9, verse 12. Sabi po doon, sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang isang bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Okay. Sa 17, itong sinabi, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. It was a covenant confirmed by a sign. Meron po laging palatandang ibinibigay ang Diyos kapag siya ay nangangako. Okay. Tingnan mo yung sarili, kaibigan. Kung hindi ka ba pinangako ng Diyos sa mabuhay, andiyan ka pa ba? Buhay ka pa ba? Ikaw ang palatandaan ng ipinangako ng Diyos na hindi siya nakalimot sa iyo, hindi siya nagkulang sa iyo, at hindi siya nagkait ng anumang mabuting bagay sa iyo. No? Kaya po dito, mga kapatid, ano po ang sinasabi ng rainbow? Ang rainbow po ay nagsasaad na natapos na ang bagyo. Tapos na ang bagyo. Kung yan po ay ginagamit ng mga ilang tao na simbolo nila ngayon, wala po sa kaayusan yung paggamit ng rainbow ng mga taong iba at pakbo ng iniisip. Ano? Okay. Yun po'y pangako ng Diyos na hindi niya nagugunawin ang sanlibutan sa pamagitan ng baha. Okay. Kaya po yung mga taong, ewan ko, hindi nila alam kung babae o lalaki sila. Hanggang ngayon, nagugulumihanan pa rin sila. Hindi nila maintindihan kung ano sila. Naliligaw sila. Mali yung paggamit ng symbol na yon. Yun po ay pangako ng Diyos at tandang ibinigay ng Diyos. Well, dito po mga kapatid, sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, itinakda na rin at isinaad na rin, natapos na ang bagyo. Tayo po'y maaaring maglagak ng ating buong tiwala sa Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng assurance na ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak kailanman. Sa halip ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Well, God wants us to know that we have eternal life if we have believed in Christ. It is not based on our feelings. It is not based on our education. And it is not based on our resources whatsoever. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na tayo po'y magkakaroon ng assurance sa ating mga puso kung ito ay nababatay sa salita ng Diyos. Paanong paulit-ulit na sinabi ng Diyos kay Noe na hindi niya na lilipulin pa ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig, gayon din po tayo sa ating Panginoong Kristo na siya nagbigay sa atin ng kalayaan upang mabuhay patungo sa buhay na walang hanggan. Meron pong unang pandaigdig na digmaan, meron pong isang ginang ang nasuong sa isang mahigpit na kahirapan.
Hindi niya alam kung paano tatawid ng kanyang pamilya, ngunit siya ay nakakilala sa Panginoon. At isa po, pastor, si Donald Gray Barnhouse, ang nag-akay sa kanya sa Panginoon. Binisciple siya, no? Tinuruan siya na siya ay magkaroon ng isang promise box sa kanyang bahay. Yung promise box na yon ay nasa kanyang kusina. Araw-araw, nagbabasa siya ng Biblia, sinusulat niya yung mga pangako ng Diyos. Puro promises ng Diyos, iuhulog niya doon sa kanyang small box. Yun yung promise box. Dumating ang panahon na wala na silang makain ng kanyang mga anak. At sabi niya, Panginoon, ako po'y nasa gitna ng isang malaking pangangailangan. Meron bang pangako sa promise box na ito para sa akin? Sa kanyang pag-iyak, sa kanyang labis na emosyon, ay natabig niya yung box na yon at nahulog at sumabog sa kanyang paligid ang mga papel na maliliit na nagtataglay ng mga pangako. At ang sabi niya, Panginoon, okay na po ako. Sabi niya, dahil ngayon ko napatunayang napapalibutan ako ng iyong mga pangako. Mga kapatid, whatever your situation, God's promises are yes for you in Christ. Do you need to know that your sins are forgiven? God says yes in Christ. Do you need assurance that you are God's child? God says yes in Christ. Do you need peace in your heart? God says yes in Christ. Dahil ang Panginoon po ay matapat at hindi ka naman makakalimot sa kanyang pangako, you can have assurance of deliverance from His judgment if you have put your trust in the Lord Jesus Christ. Tayo manalangin. Aming Panginoon, muli mo nga kaming katagpuin. Muli mo kaming pagkalooban ng katiyakan sa mundong walang katiyakan na ikaw ay magiging tapat. Abutin mo nga ang aming mga kalagayan, O Diyos, at kami iyong tipunin at patuloy na maging kasangkapan ng iyong kapangyarihan at ng iyong maliwanag na kapahayagan sa aming mga buhay. At ito po ay aming idinadalangin sa tanging pangalan na Jesus, naming Panginoon. Amen. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa karangalan na kami po ay iyong patuloy na pinagkakatiwalaan ng mga bagay na pangsanlibutan. Sa sandaling ito, kami po ay buong pag-ibig at paggalang na naghahandog sa iyo ng aming mga kaloob ng pananampalataya. Muli mo nga tanggapin, Panginoon, at patuloy na maging bahagi ng aming pakikipagtipan sa iyo at ikaw sa amin. Na kami po ay patuloy na magtatapat sa iyo sa maliit man o sa malaking bagay, sapagkat ito ang dahilan ng aming pagiging tagasunod mo. Marapating ang mga kaloob na ito ay maging bahagi ng iyong tagumpay at pagsulong ng iyong paghahari sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Tayo manalangin, o aming Diyos, kami po ay nagwawakas sa gawain ito ng pagsamba. Humihiling ng iyong patuloy na kalakasan at kapangyarihan ng iyong mga kamay upang kami makasunod ng may katapatan hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Marapating ang karanasan ng pagsambang ito ay magdulot sa amin ng kabaguhan sa aming mga iniisip, pinaplano, at ibig marating bilang iyong mga tagasunod. Marapating ang aming mga buhay ay patuloy na maging pagpapala sa iba, tulad ng iyong pagiging pagpapala para sa amin. At ito po ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. At ngayon ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala at pagkalinga ng ating Panginoong Jesucristo, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu ang siyang sumating lahat, mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.